Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ngayon ay narito tayo sa ating aralin, ang Araling Panlipunan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa kahalagahan ng komunidad. Ayan, nakikita nyo ba itong mga larawang ito? Ayan. So yan ang mga bagay na makikita natin sa ating komunidad. Pagmasdan mabuti ang nasa larawan. Pagkatapos, hanapin nyo itong mga nasa itong babaeng namamalengke, yung tagapamahala ng kapayapaan sa komunidad, at mga nagbibigay sa atin ng gabay sa pagkatuto. Ayan, hanapin nyo sila. Saan nyo hahanapin? Dito po. Ayan, diyan nyo hahanapin ha. Okay. So, nahanap mo na siguro sila, no? So, kung nahanap nyo na sila, so handa na tayo makinig para sa ating aralin ngayong araw na to. Pero bago ang ating aralin, inaasahan mo na ang mga bata ay may paliliwanag ang kahalagahan ng isang komunidad. Matutukoy ang mga naitutulong ng komunidad sa tao. Maisa sa buhay ang mga mahalagang bagay na nalilinang ng komunidad sa isang bata o tao. Pero bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay sagutan muna natin itong paunang pagsusulit. Ito po ay makikita natin sa ating mga module. Panuto, tukuyin sa hanay ba ang mga istrukturang inilalarawan sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ayan, titik lamang po ang isulat ninyo sa ating mga sagutang papel. Kayo po ay merong 5 tanong. Ayan. So, dapat, ready na ang inyong mga lapis at answer sheets. Ayan, siguro naman tapos ka na doon, So, kung tapos ka na, tayo muna ay magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Nakikita mo ba yung mga larawang ito? Yan. Ito yung mga larawan na makikita natin sa ating komunidad. Narito ang mga gabay na tanong. Itong mga tanong na to, Una, saang komunidad ka nakatira? Yan. Isulat lamang po yan sa inyong answer sheets. Pangalawang tanong, sino ang namumuno sa iyong lungsod? Pangatlo, ano ang wikang inyong ginagamit sa inyong komunidad? Pang-apat, paano nagkakaisa ang mga tao sa inyong komunidad? At pang-5, paano mo mailalarawan ang inyong komunidad? Magulo ba o matayapa? Ayan po ang ating mga tanong. Okay. So siguro naman tapos mo nang sagutin ang ating tanong sa ating baliktanaw. So dito po tayo sa maikling pagpapakilala ng ating aralin. Ayan. Nakikita mo ba itong larawan sa may tabi ng mga larawan dito? Nakikita nyo ba? Ayan. Ano ang mga larawang inyong nakikita? Okay. Tama. Ang mga larawang ito ay mga paaralan, pamilihan, palaruan, bahay pampamahalaan, mga bahay o yung mga tirahan natin, mga simbahan o yung simbahan, at ang ospital o di kaya ay health center.
Matanong kita, makikita ba yan sa ating komunidad? Di ba? Ang pangalan ng ating komunidad ay Caloocan. So, itong mga nasa larawan ba na to, ito ba ay makikita natin sa ating komunidad? Oo, tama. Tama kayo. Yan lahat ay makikita natin sa ating komunidad. May mga paaralan tayo. Sa katunayan, dito po sa atin sa Bagong Silang, di ba? Marami tayong makikitang mga paaralan. Ayan. Meron din tayong pamilihan. Marami din tayong makikitang pamilihan dito. Ayun, palaruan. Yes, meron din po tayo. Maraming mga covered court na ipinatayo sa ating komunidad. Bahay pampamahalaan, meron din. Mga bahay, oo naman, maraming mga bahay na nandito sa ating komunidad. Simbahan, iba't ibang relihiyon ang nandito sa ating komunidad. May Katoliko, may Iglesia ni Cristo, may Born Again at marami pang iba. At mga ospital o di kaya, no, meron ding mga health center kung saan nagpapagamot ang mga tao. So babasahin muna natin itong mga itong talata. Makinig kayo ha. Mahalaga ang komunidad sa bawat tao. Nakatira tayo sa isang komunidad. Nasa komunidad ang bahay na ating pamilya. Sama-sama tayong namumuhay sa komunidad. Malaki ang tulong na naibibigay ng komunidad sa atin. Tinutulungan tayo nito sa ating mga pangangailangan. Nakatutulong din ang komunidad sa pag-unlad ng ating pagkatao, kalusugan at kapayapaan sa ating paligid. Okay, ayun po ang maikling talata. Yan. So, syempre, ang komunidad ay mahalaga sa isang tao sa paghubog ng katangian at ng katauhan ng isang tao. Yan. Lahat tayo ay nakatira daw sa komunidad. Tama naman yun. Kasi, sabi nga natin katulad ng halimbawa natin kanina, itong mga nasa larawan na to, ito ay makikita sa ating komunidad. Ayan, lahat yan. At itong mga taong nakikita natin sa kabilang larawan, lahat ng yan ay meron tayo sa ating komunidad. Katulad nito, may pulis, may guro, may doktor, no? May mga chef at kung ano-ano pa. Okay. So, magandang tumira sa isang komunidad kapag sama-sama ang buong pamilya. Namumuhay ng mapayapa, namumuhay ng tahimik. Malaki ang maitutulong ng ating komunidad sa ating pagkatao. Dahil kung halimbawa, ang komunidad mo ay tahimik at maayos at yung mga tao ay maayos, no? Sila ay mga ang tinatawag nito, sila ay mga may magagandang pamumuhay. O kahit sabihin natin hindi naman sila mayaman, pero may magandang pamumuhay sila kasi napakapayapa at napakamapagmahal ng mga tao. Syempre, mahahawa tayo. Pero kapag ang komunidad natin ay magulo, maraming mga nagsusugal, maraming umiinom. So, ang tendency nun,
yung mga tumitira doon ay ganon din. Kaya malaki ang nagiging role at malaki ang nagiging ang tawag dito, malaki ang mga naitutulong, no, ng komunidad para sa pagkatao natin. Okay? At dyan nagtatapos ang unang araw ng ating araling panlipunan. Okay, para naman sa ating pangalawang araw pangalawang araw sa ikatlong linggo. Okay, nandito ang mga gawain na dapat nating gawin. Yon, nakikita nyo yung mga bumbilya? So, ang mga bumbilyang yan, no? Ang gagawin natin dyan, isulat sa loob ng bumbilya ang kahalagahan ng mga sumusunod na komunidad sa pamumuhay ng tao. Meron dyan paaralan. Ayan, may naibigay na tayong halimbawa, di ba? Paaralan, istasyon ng pulis, simbahan, palaruan, ospital, palengke. Okay. Ano daw ang kahalagahan ng mga sumusunod sa pamumuhay ng tao? Ayan. Okay, proceed tayo sa ating pangalawang gawain. Ang pangalawang gawain natin, no? Nakikita nyo yung mga salitang yan? Mahalaga ang komunidad sa paglinang ng mga magandang gawin tungo sa kapwa. Buuhin ang mga salita upang makita ang kahalagahan ng komunidad sa ating buhay. Ayan. Yan ay mga jumbled letters. No? So, buuhin nyo yan. Isulat nyo ang sagot sa inyong sagutang papel. Okay. So, para sa ating pangatlong araw, sa ating ikatlong linggo sa subject or sa asignaturang araling panlipunan. Nakikita nyo po itong tandaan? Ayun. So, nais kong basahin at unawain mo ang nakasulat sa ibaba. Ito ang mga mahalagang impormasyon na dapat mong tandaan upang lubos mong maunawaan ang ating aralin. Ang sabi dito, sabay-sabay tayo. Sabayan nyo ako sa pagbabasa. Ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad na dapat pahalagahan, ingatan at mahalin. Mahalaga ang komunidad para sa paghubog ng pagkakaisa, pagtutulungan at pag-uugnayan ng bawat kasapi nito tungo sa ikauunlad ng isang komunidad. Lagi natin po itong isaisip. Lagi nating tandaan. Okay? Alright. So ngayon, nandito na tayo sa pag-alam sa natutuhan. Okay, ating alamin kung ano-ano ang iyong natutunan mula sa araling ito. Ito pong panuto natin. Kumpletuhin ang kaisipan sa ibaba ukol sa kahalagahan ng komunidad. Alright, nakita nyo yan? Bilang isang bata, ano ang kahalagahan ng komunidad para sa iyo? Yan ha. So, ikaw ay gagawa ng sarili mong eksplanasyon tungkol sa tanong na bilang isang bata, ano ang kahalagahan ng komunidad para sa iyo? Bakit mahalaga sa tingin mo ang komunidad para sa iyo? Ang sagot mo ay isusulat mo dito sa may baba. Ayan, yung may nakita nyo yung guhit na yan. Okay. Pagkatapos mong sagutan, alright, so nasa pang-apat na araw na tayo. Narito ang panghuling pagsusulit. Okay, nakikita niyo yung panghuling pagsusulit natin. Panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot.
Ayun na. So, ibig sabihin, dahil hindi kayo sasagot sa module, ang gagawin nyo po ay isulat sa inyong sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Narito po ang unang tanong. Ano ang nalilinang ng komunidad sa iyong pagkatao? A. Pagiging tamad. B. Pagiging makabayan. C. Maging laging laman ng kalsada. Letter D. Kaiinggitan ang kapitbahay. Okay, number 2. Paano nakatutulong ang komunidad sa kapayapaan ng paligid? A. May mga pulis at barangay na nagbabantay sa atin. B. May mga doktor at nurse na nagpapagaling sa atin. C. May mga guro na nagtuturo sa loob ng silid-aralan. At letter D. May mga bomberong handang maglingkod. Okay, number 3. Ano ang pangunahing pangangailangan ng maaari nating makuha sa palengke? A. Laruan. B. Pagkain. C. Telebisyon. D. Pagdarasal. Number 4. Mayroong blank sa komunidad upang maging maayos at payapa ang ating buhay. A. Pagkakaisa. B. Paglilibangan. C. Pag-iiwasan. D. Pagdadamutan. At number 5. Ang paaralan ay mahalagang lugar sa komunidad. Ano ang ginagawa nito? A. Nagtuturo ng kapahamakan sa atin. B. Nagtuturo ng kaguluhan at kasamaan. C. Nagtuturo ng magandang ugali na dapat nating isabuhay. At letter D. Nagtuturo kung paano makipag-away. Okay, kung natapos mo nang sagutan ng ating panghuling pagsusulit, no? Nandito po tayo sa ating punta po tayo dito sa ating pagninilay. Ngayong nalaman mo na ang kahalagahan ng komunidad sa atin, mahalagang isabuhay ang mga natutunan mo sa pamamagitan ng paggawa ng isang promise card na naglalaman ng iyong pangako para sa iyong komunidad. Tapusin ang talatang ito at isulat ang ito sa iyong promise card. Ayan, kukumpletuhin nyo lang po yan. Ayan, promise card. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may natutunan ka sa ating aralin. Paalam!